Kamusta mga Kapinims TV? Isipin mo ito, isang mall na halos parang maliit na lungsod, may sarili ng transport terminal, open parks, at daang-daang tindahan sa iisang lugar. At ang mas nakakagulat, marami sa mga pinakamalalaking mall sa Pilipinas ay magbubukas ngayong 2026. Habang patuloy ang pagdami ng mga business districts at residential areas, mas lalo ring lumalaki ang demand para sa mga modernong lifestyle destinations. Kaya naman ang malalaking developers tulad ng SM, Ayala at Mega World ay sunod-sunod ang pagtatayo ng mga mega malls na hindi lang pang shopping, kundi para sa buong experience, pagkain, libangan at kahit work-life balance. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang 10 pinakamalalaking malls na magbubukas ngayong 2026. Mula sa mga probinsya hanggang sa puso ng Metro Manila, siguradong may mga mall dito na ikagugulat mo. Handa ka na ba? Simulan na natin. Number 10, Primark Town Center, Tarlac. Sa Central Luzon naman, isa sa mga bagong commercial developments na inaasahang magbubukas ngayong 2026 ay ang Primark Town Center, Tarlac. Bagamat mas maliit kumpara sa mga higanteng mall ng SM o Ayala, ito ang itinuturing na pinakamalaking standalone town center na magbubukas sa Tarlac City ngayong taon. Kilalang konsepto ng Primark ang pagiging community-focused mall. Ibig sabihin, nakatuon ito sa pang-araw-araw na pangangailangan ng mga residente. Inaasahang magkakaroon ito ng supermarket, fast food chains, pharmacies, banks at iba pang essential stores na magbibigay ng mas madaling access sa shopping at serbisyo para sa mga taga-Tarlac. Bukod sa convenience, mahalaga rin ang kontribusyon ng mall sa ekonomiya ng lungsod. Magbubukas ito ng bagong oportunidad para sa mga lokal na negosyo at entrepreneurs habang nagbibigay din ng trabaho sa maraming residente. Dahil dito, inaasahang magiging mahalagang bahagi ito ng retail landscape ng Tarlac. Number 9, SM City, Zamboanga. Sa kanlurang bahagi ng Mindanao, isa sa mga inaabangang mall developments ngayong 2026 ay ang SM City, Zamboanga. Bahagi ito ng patuloy na pagpapalawak ng SM Prime Holdings sa Mindanao, lalo na sa mga pangunahing lungsod na may lumalaking ekonomiya tulad ng Zamboanga City. Inaasahang magiging isa itong major lifestyle at shopping destination sa rehiyon na magtatampok ng malalawak na retail spaces, department store, supermarket, sinihan at iba pang dining options. Dahil sa laki ng lungsod at sa pagiging sentro nito ng kalakalan sa Zamboanga Peninsula, inaasahang malaki ang demand para sa isang modernong mall tulad nito. Bukod sa retail at entertainment, malaking ambag din ang mall sa ekonomiya ng lungsod. Inaasahang makakalikha ito ng libu-libong trabaho at magdadala ng mas maraming negosyo at investment sa Zamboanga City na lalo pang magpapalakas sa urban development ng lugar. Number 8, Robinson's Place, Pagadian. Sa lungsod ng Pagadian sa Zamboanga Peninsula, nakatakda ring magbukas ngayong 2026 ang Robinson's Place, Pagadian. Ang proyektong ito ng Robinsons Land Corporation ay inaasahang magiging isa sa pinakamalaking commercial development sa rehiyon. Kilala ang Pagadian bilang Little Hong Kong of the South dahil sa aktibong kalakalan nito. Dahil dito, inaasahang magiging pangunahing shopping at lifestyle hub ang mall para sa mga residente ng Zamboanga del Sur at mga karatig probinsya. Magkakaroon ng mall ng supermarket, department store, sinihan, restaurants at iba't ibang retail brands. Bukod sa pamimili, inaasahan din itong magbibigay ng libu-libong trabaho at magpapalakas sa ekonomiya ng lungsod. Number 7, Mega World Maple Grove Mall. Sa patuloy na paglawak ng mga township development sa Cavite, isa sa pinaka-inaabangang proyekto ngayong 2026 ang Maple Grove Mall ng Mega World sa General Trias. Ang mall na ito ay bahagi ng Maple Grove Township, isang malaking mixed-use development na dinesenyo upang maging bagong business district sa lalawigan. Hindi lamang ito ordinaryong mall. Ang konsepto ng Maple Grove Township ay hango sa urban planning ng Makati Central Business District kung saan magkakasama ang residential areas, offices, retail centers at open spaces sa iisang komunidad. Dahil dito, ang mall ay magiging sentro ng pamimili, dining at entertainment
para sa mga residente at empleyado sa township. Isa sa mga pangunahing tampok ng mall ay ang sustainable at green design nito. Inaasahang magkakaroon nito ng malalawak na open spaces, landscape walkways at modern retail establishments. Sa pagdami ng mga townships sa Cavite, inaasahang magiging isa ito sa mga pangunahing upscale shopping destinations sa labas ng Metro Manila. Number 6, SM Harrison Plaza. Sa Pasay City, isa sa mga pinaka-inaabangang mall redevelopments ay ang SM Harrison Plaza na orihinal na inaasahang magbubukas noong 2026. Gayunpaman, ayon sa pinakahuling update, naurong ang target opening nito sa 2027 habang nagpapatuloy ang construction at redevelopment ng buong complex. Ang proyektong ito ay isang full redevelopment ng dating Harrison Plaza, isa sa mga pinakaunang shopping mall sa Pilipinas. Layunin ng SM Prime Holdings na gawing isang modernong lifestyle destination ang lugar na may mas malawak na retail spaces, updated facilities at world-class design na katulad ng kanilang mga bagong flagship malls. Kapag natapos, inaasahang magiging isa itong major commercial hub sa Pasay, lalo na dahil sa strategic location nito malapit sa mga pangunahing kalsada at business districts. Bagamat hindi na ito kasama sa mga magbubukas ngayong 2026, nananatili itong isa sa mga pinaka-inaabangan na mall project sa Metro Manila. Number 5, SM Neo Verde. Sa lalawigan ng Laguna, isang bagong malaking mall development ang inaasahang magbubukas sa huling bahagi ng 2026, ang SM Neo Verde na dating tinatawag na SM City Santa Rosa, Yulo. Ito ay bahagi ng patuloy na expansion ng SM Prime Holdings sa Southern Luzon, lalo na sa mga lugar na mabilis ang urban at economic growth tulad ng Santa Rosa. Mahalagang tandaan na ang SM Neo Verde ay hindi expansion ng kasalukuyang SM City Santa Rosa, kundi isang ganap na bagong mall building na itinatayo sa Yulo area. Dahil dito, inaasahang magkakaroon nito ng mas modernong disenyo at mas malawak na retail at lifestyle spaces kumpara sa mga naunang SM Mall sa lungsod. Kapag natapos, ang mall ay inaasahang magsisilbing bagong commercial hub sa Santa Rosa na magbibigay ng mas maraming shopping, dining at entertainment options para sa mga residente. Kasabay nito, inaasahang ding magdadala ito ng libu-libong trabaho at bagong negosyo na lalo pang magpapalakas sa ekonomiya ng Laguna. Number 4, SM City Iligan. Matapos ang matagal na paghihintay ng mga residente, tuluyan nang itinatayo ang SM City Iligan na inaasahang magbubukas sa kalagitnaan o bago matapos ang 2026. Ito ang kauna-unang SM Supermall sa lungsod ng Iligan at isa ito sa mga pinakamalaking commercial developments na itinatayo sa Northern Mindanao. Matatagpuan ang mall sa isang prime location sa lungsod, kaya inaasahang magiging pangunahing shopping at lifestyle hub ito hindi lamang para sa Iligan kundi pati na rin sa mga kalapit na probinsya. Tulad ng ibang SM malls, magkakaroon ito ng department store, supermarket, sinihan, restaurants at iba't ibang retail brands. Bukod sa retail at entertainment, malaking tulong din ang proyekto sa lokal na ekonomiya. Inaasahang makakalikha ito ng libu-libong trabaho at magbibigay ng bagong oportunidad sa mga lokal na negosyo. Para sa maraming residente ng Iligan, ang pagbubukas ng mall ay simbolo ng patuloy na pag-unlad ng lungsod. Number 3, SM City Tagum. Sa Davao Region naman, isa sa pinakamalaking development ngayong 2026 ang SM City Tagum. Ito ang magiging kauna-unahang SM Supermall sa lungsod ng Tagum na kilala bilang Palm City of the South dahil sa malawak nitong taniman ng palm trees. Ang mall ay inaasahang magiging sentro ng komersyo sa Davao del Norte at mga karatig probinsya. Sa laki ng proyekto, magkakaroon ito ng malalawak na retail areas, sinihan, department store, supermarket at iba pang entertainment facilities na karaniwang makikita sa mga modernong SM Supermalls. Bukod sa pamimili, magiging mahalagang bahagi rin ito ng urban development ng lungsod. Ang pagdating ng isang malaking mall tulad ng SM ay kadalasang nagdadala ng mas maraming negosyo, restaurants at investment sa lugar. Dahil dito, inaasahang lalo pang lalago ang ekonomiya ng Tagum sa mga susunod na taon. Number 2, SM City General Trias.
Sa patuloy na paglago ng Cavite bilang isa sa pinakamabilis umunlad na lalawigan sa bansa, isa sa pinakamalaking proyekto ngayong 2026 ang SM City General Trias. Target itong magbukas sa quarter 3 hanggang quarter 4 ng 2026 at dahil sa lawak ng lupang kinalalagyan nito, inaasahan nitong magiging isa sa pinakamalaking SM malls hindi lamang sa Cavite kundi sa buong Calabarzon region. Ang lokasyon nito sa isang highly accessible area ay magbibigay daan upang maging sentrong destinasyon ito para sa mga residente ng General Trias, Tansa at mga karatig bayan. Hindi lang laki ang inaasahang magiging highlight ng mall na ito, kundi pati ang komprehensibong retail at lifestyle experience na hatid nito. Tulad ng ibang modern SM supermalls, inaasahang magkakaroon nito ng malalawak na department store, supermarket, state-of-the-art cinemas, at iba't ibang dining options mula sa casual hanggang upscale restaurants. Bukod dito, posibleng magkaroon din ito ng open spaces at event areas na magiging venue para sa concerts, exhibits, at community activities. Higit pa sa pamimili, ang SM City General Trias ay inaasahang magiging catalyst ng economic growth sa gitnang Cavite. Ang pagbubukas nito ay magdadala ng libu-libong trabaho at maghihikayat ng mas maraming negosyo at investment sa lugar. Sa pagdami ng residential developments at industrial zones sa Cavite, inaasahang magiging isa itong pangunahing lifestyle destination na magpapabago sa urban landscape ng rehiyon. Number 1. Ayala Malls Arca South. At para sa nangungunang pwesto, ang Ayala Mall Arca South sa Taguig City ang itinuturing na pinakamalaking mall na nagbukas ngayong 2026 na opisyal na binuksan noong February 2026. Bahagi ito ng malawak na 74-hectare Arca South Estate ng Ayala Land na idinisenyo upang maging isa sa mga susunod na major business district sa Metro Manila. Dahil sa laki at integrated na konsepto ng development, ang mall na ito ay hindi lamang simpleng shopping center kundi isang modern urban destination. Ang Arca South ay kilala bilang South Gateway ng Metro Manila at ang mall ang nagsisilbing sentro ng aktibidad sa loob ng township. Isa sa mga pangunahing tampok nito ay ang integrated transport terminal na nagpapadali sa pag-access ng mga commuter mula sa iba't ibang bahagi ng lungsod. Bukod dito, mayroon din itong malalawak na open spaces, landscape areas, at modern architecture na nagbibigay ng mas premium at komportabling shopping experience kumpara sa tradisyonal na enclosed malls. Sa kabuuan, ang Ayala Malls Arca South ay inaasahang magiging bagong landmark destination sa Taguig. Pinagsasama nito ang retail, dining, entertainment, at urban convenience sa iisang lugar na nakaangkla sa vision ng Ayala Land para sa isang sustainable at future-ready na komunidad. Sa laki ng development at sa strategic location nito, hindi nakapagtataka kung bakit ito ang nangunguna sa listahan ng pinakamalalaking mall openings ngayong 2026. At iyon nga mga Kapinoms TV, ang 10 pinakamalalaking malls na magbubukas ngayong 2026. Mula sa mga rising cities sa probinsya hanggang sa mga world-class development sa Metro Manila. Kitang-kita na habang lumalaki ang ekonomiya, mas nagiging engrande rin ang mga lugar na pinupuntahan natin para mag-relax, mag-shopping at mag-enjoy. Ngayon, ikaw naman ang tatanungin ko, alin sa mga mall na ito ang pinaka-excited kang puntahan? Mas pipiliin mo ba ang malapit sa probinsya o iyong mga high-end mall sa Metro Manila? At sa tingin mo, alin dito ang magiging pinaka-popular sa mga susunod na taon? I-comment mo sa baba ang inyong sagot para mapag-usapan natin yan. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, i-share ang video at mag-subscribe sa ating channel para updated ka sa mga paparating pa nating videos. Mga Kapinoms TV, maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli, ito ang Pinoms TV.